Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Pisces. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, importante rin po ito sa astrology nyo. Sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. This is for October 7 to 13. Ayan. So, tandaan po natin din yung mga readings na gagawin po natin. They are for guidance purposes. Gamitin po natin yung free will natin ng maayos. Kung kailangan nyo pong magpa-set ng private reading or spell works po, pwede nyo po ako i-message sa aking personal account sa Facebook. The link po is nasa description sa baba. At kung nais nyo pong supportahan naman po ang ating channel para lumago, you can click po yung join button o yung ating um, thanks button, yung parang heart. And for donations po, welcome po siya via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. Hi sis, kamusta ka? Yan. Tingnan natin, ano bang meron? So we have here is the Knight of Swords, tsaka round and round. So, Knight kasi is the younger male energy. Ayan, and Swords is about air, about our mind and intellect. And round. Ayun. I mean, hindi ko naman ang connect nun. Pero kung yung mga nakaabot nung jingle yung um, ang tawag doon yung campaign jingle na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Well, actually, parang gano'n na rin yung feeling ng karamihan sa inyo. Parang, ano ba? Ito na lang ba? Parang yun ang tanong niya eh. Ganito na lang ba ako? Ito na lang ba yung paulit-ulit? Gising, trabaho o aral, tapos uwi bahay, tulog. Parang ano, parang may kulang. Parang andoon na nararamdaman nyo na meron kayong hinahanap na mas malalim na meaning sa life, na mas malalim na connection, mas malalim na desire. And nakikita ko dito na iba sa inyo is more on ano eh, more on personal development to eh. Meron kayong gustong i-achieve in terms of intellectual capacity. Para may mga gusto kayo maintindihan. So, hindi lang naman siya in terms ng parang, ay, gusto ko maintindihan to or matutunan to in terms of logical aspect. Parang andoon na may gusto niyo siya matutunan or maintindihan. Pwedeng sabihin natin it could be a person do sa pinagdadaanan niya o bakit ayun. So, bakit may parang, bakit pa nagsisinungaling tong nilalang na to? Alam mo yung parang huling-huli niyo na. Ramdam na ramdam niyo na nagsisinungaling pero for the todo deny pa rin. So andoon na yun yung isa sa mga ang mga bagay na gusto niyo maintindihan, how to connect. And then andun din na may mga iba sa inyo gusto niyo maintindihan, "'To bang nararamdaman ko, eh, para sa akin ba talaga 'to? Is it a warning? Is it really my emotions or nararamdaman ko na naman yung emosyon ng ibang tao? O nandun na naman ba nadadala ko sa kwento ni ganito?" Ano, eh, parang self-awareness ang gusto niyong yung deep inside, eh. Yung pinaparating ng universe para sa'yo, eh, na mas pinipilit niyang bigyan ng pansin yun para andoon na mas maging malawak yung pagkakaintindi mo doon sa mga aspetong 'to. Pero gusto niyo mag-breakaway, ano ba? Gusto niyo mag-breakaway talaga, eh, doon sa isang bagay. Gusto niyong, um gusto niyo siyang maintindihan para makaalis kayo doon sa aspetong yun. Gusto niyong mapalalim yung pagkakaintindi niyo para andoon na alam niyo yung next yung gagawin. Parang more on breaking away 'tong gagawin niyo, eh. More on kasi yung round and round, eh, meron kayong pattern na gustong putulin, eh. Ano ba yun?
Tingnan natin dito sa ibang cards mo, yung crossing card mo. So, Three of Swords, tsaka Imagine. Okay. So, sino yung hinuhuli natin na sinungaling? Well, alam mo yun, sabi nga nila eh, Pisces kasi tinatawag siya na House of Secrets. Um, in general. Andoon na parang you need to make sure o andoon yung point na siguro since sa water elemental ka, andoon na andoon na ano, na mas connected ka sa emotions mo kaya ang bilis mong maka-pick up na emotions ng ibang tao. Pero hindi mo magawa naman i-confront yung mga tao kasi parang may fear ka baka makasakit ka. Kasi nga, you're a sensitive soul. Um, pero andoon yung point na nakikita mo na yung mga red flags. Pinipilit mo sana i-psychologize na, ay baka hindi, baka mali ako or baka mali, baka naman hindi ganun talaga. Yung mga tipong pinipilit mo maging patas sana na hindi baka may kwento 'to, eh, meron dahilan bakit gan'to, baka may pinagdaanan 'to kaya gan'to yung sitwasyon niya. Meron siyang naranasan kaya umabot sa gan'tong punto. May gano'n kayong thinking. And unfortunately minsan hindi maganda na hinahayaan natin na mapunta tayo sa gano'ng sitwasyon o sabihin natin na ma ma-compromise tayo sa gano'ng klaseng level. Kasi andun yung point na pinapakita ng cards dito na minsan kailangan mong magsalita talaga, eh. Minsan kailangan mong pangit nung term ko, pero minsan kailangan mong bardagulin talaga. Kasi yung isang bagsak lang para matuto. Minsan kailangan mong sirain yung fantasy realm nila na, "Ay hindi, okey lang, ganyan-ganyan." Mahirap kasi magtutunog tayong ano, para tayong magiging ano ba 'to, um, magiging masama sa kuwento. Pero minsan kasi kailangan natin maging masama para matuto sila. Parang ganito, example 'di ba sa mga magulang natin, kapag may nagawa tayong mali, lalo yung mga batang 80s and 90s, napaparusahan tayo, napapalo tayo. So, tingin natin sa mga magulang natin is masama kasi sinaktan tayo. Pero ginawa nila yon kasi mahal nila tayo, para maitama tayo. Para hindi natin ulitin yung pagkakamali at matuto tayo. Minsan kailangan gawin mo yun, eh. Minsan kailangan mong saktan, minsan kailangan mong mahampas ng katotohanan para magising. Hindi puwede yung ganito, "Mikay, Mikay." Siyempre ayokong gawin baka kalimutan ako, hindi ba? "Mikay." Para magising. Minsan kailangan medyo hard tayo. Minsan kailangan natin maging hardcore. Minsan maging dapat yun nga, medyo magiging bad-bad tayo at some point. Hirap 'no? Ano ba yung crown card mo? Sa Ten of Cups tsaka Time to Go. Ang hirap ng sitwasyon mo, boss. Yung tipong ano, nakikita mo alam mo yung kwento, eh, alam mo yung nangyayari, alam mo yung sitwasyon pero hindi mo alam papaano mo ipoposisyon yung sarili mo para maayos yung mga bagay-bagay. Hindi mo alam papaano mo ipoposisyon yung sarili mo para andoon na, maging maganda yung puwedeng kalabasan. Unfortunately kasi, Pisces may tinatawag tayo na ano, eh, na choosing the lesser evil. Yung tipong yun yung kailangan nating gawin, eh. Yun yung kumbaga may masasaktan at masasaktan talaga, eh. Kahit anong gawin natin, may ano, ang mali is mali, ang tama ay tama. So, andun yung punto na with that card of Time to Go, confrontation talagang gagawin natin dito kapatid. Wala tayong choice kumbaga at the end, ikaw yung masama
aminin na natin, ikaw yung magiging masama dito sa bandang huli. Ikaw yung um, magkakaroon ng para may sungay na kinakalabas nito. Kasi kung hindi, eto yun eh, kung hindi mo gagawin 'to, kasi yung Ten of Cups sinipilit mo, naghahanap ka ng paraan eh, sana eh. Pero matigas yung mukha ng mga taong 'to. Ano, paano ko ba gamitin yung words? Magiging magdalawa kasi yung hindi magandang mangyari kung hindi mo gagawin. First, yung guilty feeling na maiiwan sa'yo. Bakit magkakaroon ng guilty feeling? Kasi pangalawa, mapapunta sila doon sa hindi magandang daan. Yun na yung pinakamagandang term ko. Magiging masama ka talaga. Magiging kwento mo. Pero yun yung kailangan eh. So, andun yung point na ano, parang binigyan ka na ng opportunity ng universe para itama yung isang bagay o isang tao. Pero pag hindi mo siya, pag pinakawalan mo siya kasi, ayun nga, parang ikaw yung magiging masama din. Kasi in your own, it will be a guilty feeling na, shoot, dapat ginawa ko yung dati. So, take that move. Pero ano ba kasing foundation, ba't ganyan? Four of Wands, okay. Tsaka Observer. Okay. Okay. Four kasi is the number of structure and fire kasi si Wands. So, passions and energies. And, okay. So, concern ka lang dun sa para magiging, not just on the emotional state ng tao, pero on the mental health din nun. Kasi nakikita mo, ang dami niyang pressure, ang dami niyang responsibilities. Bigyan kita ng tip. Ito yung ginagawa ko noon before sa work. Pag nagbibigay ako ng ano, coaching sa QA. So yung mga nagtrabaho dyan sa BPO, may idea kayo kung ano yung coaching, di ba? So ano ba yung ginagawa ko noon? So I use what I call is yung sandwich method. What is this one sandwich method? Yung tipong um, magbibigay muna ako ng magandang bagay or may sasabihin ako magandang bagay, i-appreciate ko yung ginagawa mo. Sabihin natin na, okay, so this week ang ganda ng performance mo sa AHT mo and attendance. So within goal ka, you're doing the right thing, blah, blah, blah. Then, saka ko siyang babanatan nung kailangan niya ng, hindi mali ang ginagamit kong term. Ano yung rooms for improvement ng tao? So, o yung opportunity for growth niya. Kaso eto may napansin ako when it comes to your quality, ayan na, mga gano'n. Hindi naging maganda yung flow, kaya medyo nagkaroon tayo ng bumaba yung ating, quality output natin. Then, i-up natin siya ulit, sandwich method nga, 'di ba? Eto yung puwede nating gawin para maging maganda or ma-improve natin yung quality mo. Inangat mo yung tao, binaba mo ng konti, ta's tinulungan mo siya papaano siya maaangat based doon sa nangyayaring hindi maganda. Dun, rerespetuhin ka ng gano'n. Kasi you help the person to find a way para mas maging, maayos siya o hindi na maulit, sabihin natin puwedeng hindi niya nakikita ito yung maling nangyayari para mas magawa niya na maayos yung mga bagay-bagay sa sarili niya. Dun yung respect ng tao sa'yo aangat, promise. Kasi andoon na magiging makabuluhan yung mga bibitawan mong salita, yung mga sasabihin mo kasi makakatulong sa kanya yun. So, yan, nage-gets ko na bakit medyo concerned ka din baka makasakit ka. But again, gagawin mo 'to hindi para manakit, eh. Magkakatalo-talo din tayo dun sa ano, sa parte ng, um, reason. Kasi yung iba nagko-correct for the sake lang na, mag-correct kasi mali, eh, ganyan, ganyan. Pride, para maiangat na yung sarili nila. Pero kasi kaya mong ilagay yung sarili mo sa posisyon na magko-correct ka ng tao,
Kasi mahal mo yung tao. Malaking pinagkaiba nun. Same yung gustong mangyari, pero yung pinag-uugatan nung gagawin, magkakaroon naman, may malaki yung impact ang difference nun. Tingnan natin yung sa past mo, anong meron? Five of Swords tsaka Serendipity. Okay ka naman pala. Well, you had your own share naman kasi ng mga pasmado magsalita. Yung tipong kino-correct ka, pero parang ipinapahiya ka. Yung siguro yung dinaan sa joke sa'yo, pero hindi naging maganda yung delivery. Yung siguro ang labas nun parang sa'yo naging sarcastic yung tao. Na instead na sana kinausap ka ng maayos, ang pakiramdam mo napahiya ka. Ang pakiramdam mo, na down ka. Na hindi nagkaroon ng opportunity sana na marinig yung side mo. Kaya siguro ayaw mo mangyari sa tao na kapag kinonfront mo siya baka mamaya hindi maging maganda yung, dating sa kanya. So, andoon na very sensitive ka din. Pero again, remember ha, ginagawa mo 'to is because you love the person and you respect also the person. Kumbaga andoon na alam mo yung pinagdadaanan niya, so andoon na hindi mo gusto na maipit or paulit-ulit siya doon. You have a big heart, Andoon talaga na, concerned ka, at the same time sensitive ka. Kaya hindi na lang basta-basta na gumagalaw ka. Okay, I nage-gets ko na ng mas maigi and saludo ko dun sa ginagawa mong yun. Hmm, kakaiba naman kasi mga nakilala mo, eh. Well, okey lang naman kung, yung tipong kinut off mo sila and that's 'wag kang mag-alala kung andoon yung iba sa inyo kinut off niyo na, eh. Yung iba naman medyo parang nagdi-distance kayo. 'Wag kayong makaramdam ng nagi-guilty kayo na ginawa niya yun. Kasi andoon tayo sa parte na pinoprotektahan niyo lang yung tinatawag nating inner peace mo. Ang ganda nga nung naging reaction mo, eh, tinake mo na lang positively yung sinabi sa'yo, tapos tinignan mo sa sarili mo yung ways to improve yourself, ways to make yourself better, at kumbaga kahit ang hindi maganda yung approach, ginamit mo yun na parang ano, pamamaraan para manalalamin ka. Baka may punto nga yung tao, gano'ng aspeto. Ano, galing mo. I like yung ginawa mo para hindi naman na masayang or hindi ka nag-wallow doon sa, sama-sama naman yung tao, blah, blah, blah. Tinake mo positively. Ano bang possible ikaw in the future? Okay, the tower tsaka yun. Okay, si tower kasi is about communication. Okay, so, sabi ng ibang historians kasi si Card of the Tower, galing daw 'to or na-inspire daw 'to because of the Tower of Babel. Sa mga hindi alam yung kwento na 'to, it's in Genesis, kung tama ako, Genesis chapter 6 yata. Hmm, doon yung kung saan na iisa lang yung lengguwahe, madami na yung mga populasyon sa mundo, tapos iisa lang yung lengguwahe ng mga tao. Kaya nagkasundo sila na, "Ay, magtayo tayo ng malakas na tore, mas mataas pa sa langit para mas maging mas mataas tayo sa ating lumikha." Pak! Ngayon, gawa sila. Nakita ng Diyos ang ginagawa, then bilang parang parusa, iniba-iba ng lumikha yung lengguwahe ng mga tao. At tada! Nagkaroon tayo ng iba't ibang languages around the world. So it's also about miscommunication. Hmm. But we have here is the card of the yin, the female energy. So pinapaalala kasi ng card na to, tas 2, so balance. Ang ganda ng gagawin mong approach lang, doon sa tao. You will try to make andun yung point na you will try to approach the person in a different way, sa pamamaraan na kung saan hindi niya mararamdaman na alienate siya, na hindi niya mararamdaman na parang nababastos siya, na hindi niya nararamdaman na parang dina-down mo siya. I like how you're going to win the person at andoon na
hahayaan ano, andoon na magiging matured ka sa approach mo na makikinig ka. Ano bang pinagdadaanan ng taong 'to? Ano ba yung nararamdaman niya? Ano ba yung sentimiento niya? Ano ba yung sakit na nararamdaman niya? Ta's makikinig ka lang muna. Ta's mula doon saka ka magsasalita. Kumbaga, hahayaan mo yung tao na mag-unload muna ng emotions niya, magbawas muna ng nararamdaman. Then from there, 'pag okey na siya, saka ka magsasalita. Saka mo siya tutulungan. Mukhang gagawin mo ngayong sandwich method, pero iba lang yung magiging approach mo. And alam mo sa sarili mo, it will be a good thing to do kasi andoon na, na-balance mo na nasabi mo yung kailangan mong sabihin, pero naging sensitive enough ka at hindi mo ginaya yung gawain ng mga nilalang, nilalang talaga, ng mga gumawa sa'yo dati. Na-maintain mo, i-me-maintain mo yung pagiging sensitive mo while correcting it. Galing, gusto ko siya. Tingnan natin yung physical environment mo. Seven of Swords and to the Sea. Okay. Okay. Seven is about wisdom. Kaya tawag din siya number of God. Si Swords naman, symbol siya ng air, lahat ng hangin tungkol sa pag-iisip natin. And to the sea. Okay. Kasi nakita mo yung potensyal nung taong 'to or ng mga taong 'to. Nakikita mo na may puwede pa, parang may nakatago pa. Kumbaga sa lupa, alam mo na merong mga mamimina pang mga kristal o mga diyamante. So, andoon kaya concern ka kasi gusto mong makita, Alam mo konting encouragement lang, gusto mo nagma-mature ka, ang ganda ng ano mo cards mo, nagma-mature ka kasi andoon na ginagamit mo yung kapasidad mong makaramdam sa nararamdaman ng ibang tao para makahikayat ka to make people better, to make people, go higher. Kumbaga, hindi mo iniisip na, "Naku baka matutulungan ba ako nito sa hinaharap." Andoon na ano, yung contentment mo, yung happiness mo na naging parte ka nung journey ng tao. Yun yung isa sa mga inilalaban mo. Yung isa sa mga bagay na, gusto mong i-pursue na to be part of someone else's success journey. Kasi hini-heal ka sa sarili mo. Meron kasing tinatawag na healing yourself through healing others. Kumbaga nagpe-pay it forward ka lang. Yung ginawa yung parang yung ginagawa mo is yung sinabi ko dati nun sa exit interview ko nun, doon sa dating company na pinagtrabahuhan ko. Sabi nung ang tanong sa'kin sa exit interview, "Ano yung natutunan mo sa mga nangyari?" Sabi ko, "Natutunan ko kung ano yung dapat hindi gawin sa isang empleyado." Nagulat yung HR manager sa'kin nun. Kasi HR manager nag-interview sa'kin, eh. Sabi niya na-gets niya kasi alam niya yung buong story, kung bakit ako nag-resign. Same thing with you. Andoon na hini-heal mo din yung sarili mo by doing what is right, doing what is good, doing goodness. Kumbaga, binato ka ng negative, hanggang dun na yun, okey nasaktan ka, but you're also helping others and while you're doing that, you're helping yourself. Di ko alam kung tama yung naalala ko, yung correct niyo ako, Olympia or Olympic part nung brain, na ang sabi dun, eto yung part ng brain na walang orientation, na hindi niya alam kung ginagawa ba niya yun para sa'yo, sa sarili mo or sa iba, pero lahat ng ginagawa mo para sa iba at sa sarili mo, ay tinatanggap nung part ng brain na yun para sa'yo. So if you're healing others, that part of your brain is also accepting that as a healing para sa sarili mo.
Healing yourself through healing others. Good job. Ganun. Emotional environment mo. So we have here is the Knight of Pentacles and Message in a Bottle. Okay. So the unspoken words that you were really craving na marinig sana, yun yung binibigay mo sa mga tao eh. Yung tipong hindi nabanggit sa'yo na they're proud of you, na masaya sila sa achievements mo. Mga ganong example lang. Yung mga tipong hindi um, yung in-encourage ka or kinongratulate ka or sinelebrate yung success mo, malaki man to maliit. Andoon na you're doing that towards others. Yung mga hindi mo natanggap, yun yung binibigay mo. Ang weird lang, no? Kasi iniisip natin, paano natin ibibigay isang bagay kung wala sa atin yun? Pero ang totoo, it's all inside of you all this time. And remember, yan nga, research ko kung tama, Olympia or Olympic part of brain, sabi. Yung kung meron may alam, please, paki-comment kung alam nyo. Iba yung route na pinili mo eh. In assisting yourself eh. At ang ganda ng pinili mo. Yun lang masasabi ko, ang galing ng path na pinili mo. Now, the Knight of Pentacles kasi, the younger male energy, andoon and Pentacles symbol of the earth, you're trying to look for other ways to extend your health. Actually, hindi tulong yung ginagawa mo eh. Kasi alam mo sa sarili mo, ang dami mong mga kailangang ayusin. Ang dami mong kailangang bigyang pansin sa'yo. Pero, ginawa mo pa rin na maging available ka para sa ibang tao. That's no longer helping. That is already love. Para sa akin, it's based on it's a pure type of love. Tapos wala kang hinihinging kapalit. Ang gusto mo lang makita mong maging the best version sila. Sana may mga ganyan din tao sa paligid ko. Ano natin yung hopes and fears mo? Na-overwhelm lang ako doon sa energy na binibigay mo, Pisces, for this week. Three of Cups, tsaka go the distance. No, three kasi, this is the number of communication. Cups is a symbol of the earth, anything tungkol sa cups pa, symbol of the water, anything about our emotions and heart. Tapos, go the distance na reverse. Alam mo yung tipong pwede mo namang hindi mo gawin eh. Pero andoon na, it's your hope that you will leave a good impact. You will leave a positive um, footprint doon sa buhay ng tao. Yun yung hope mo lang eh. Na siguro parang andun na hindi siya paid forward lang eh. Kasi kung paid forward to, yung mga gandang bagay na ginawa sa'yo, ibabalik mo sa iba. Pero after checking sa past mo na may mga kasakit na mga nilalang na kasalamuha ka, it's more than paid forward eh. It's making you're trying to make yung world kung nasaan ka a better place. You're trying to make things better. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga taong nasa paligid mo. Pinipilit mong ibahin yung atmosphere. Pinipilit mong baguhin at gawing mas maganda para sa lahat. At pinipili mo wag umalis. You're choosing to stay. You're choosing to be alive sa kanila. Ano ba? Ay, ang ganda naman pala ng reward sa'yo din. So we have here yung possible future mo, the world tsaka orphan. Well, sabihin natin talaga minsan nakakalungkot mag-isa pero minsan importante mapag-isa tayo para mas mag-shine tayo lalo. Kumbaga,
Kung madami ng kandila dun sa isang kwarto, brown out, maraming kandila lang sa isang kwarto, bakit ka ba dun magsi-stay? Doon ka kung saan madilim. Ganun yung gagawin mo eh. And with the card of the world, you know what? Hindi ako magtataka na ang daming na matataranta yung universe sa'yo because of all the good karma na naiipon mo. Andun kasi na ano eh, yung ginagawa mo 'tong mga bagay na 'to hindi dahil meron kang selfish reason. Ginagawa mo siya kasi masaya ka sa ginagawa mo. Malaking pagkakaiba yun. Yung motive mo is to be a light, to be a help, to be the eyes that who will see others. Good. Hands down ako sa'yo, Pisces. Hindi ako magtataka na eto yung magpu-push para yung good karma mo, hindi lang siya bubuhos. Hintayin mo ng bahain ka ng good karma. Hintayin mo na para ikaw na rin mawindang na sobrang dami. Hindi mo na alam kung saan mo dadalhin. And excited ako para sa'yo. Galing lang kasi. The message, di ba? The message of the deities para sa'yo, gods and goddesses, si Persephone or Persephone. We have simplicity, rejuvenation, and the wish to balance. See, ikaw yung taga-ayos ng paligid eh. It is your role, it is your task to be that light, to be that vessel of blessing. Alam mo, ito yung maganda nito eh. Kapag ikaw yung pinili ng universe to be the taga-dala ng blessing, imposible hindi ka mabe-bless muna. Siyempre ikaw muna, ikaw ang idadaanan eh. Kaya nga vessel ka eh. Kasi sa'yo unang daraan, ikaw unang makakaramdam, ikaw yung unang makakatanggap. Then technically kung ano yung matitira, saka yun yung mapupunta sa mga tao sa paligid mo. So that is something to look forward to. Even the gods and goddesses, they want what is best for you. Excited ako para sa'yo, Pisces. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will po tayo. Let's use it wisely. Kung bago po tayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung kailangan nyo po magpa-set ng private readings or spell works po, pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description ng video na to. And also guys, kung gusto niyo naman pong supportahan ang ating channel para lumago pa po ito, pwede niyo pong i-click yung join button sa baba o yung heart o yung thanks button. Or pwede po kayo mag-send ng donation via GCash or Maya. The number po is nasa bottom po ng screen natin. Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway pagpalain po kayo. At mula po dito po sa Latinidad Benguet, kasama po ang Mikay Nudo sa Tulog na Tulog. Keep safe and naway magkita tayo very soon. Bye for now, Pisces.